Guys, usapang bintahan tayo ng mga properties. Okay? Totoo. Yes, totoo yung mga narinig ninyo na binibenta na yung mga property kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi na magagamit yung mga property na yan. Ah, meron talaga tayong mababasa niyan na ang Panginoon talaga ang magdikta sa mga puso natin kung kailan natin yan ibibenta at kung sa magkano natin ibenta yung mga properties na yan. Pero ang nangyari sa mga time setters, iba. 2024, 2025 na mga taon until now 2026, grabe yung push nila sa kanilang mga miyembro na ibenta nyo na ang mga property ninyo. Bakit? Kasi daw, May 15, 2026, babalik na ang Panginoon. Yan yung reason. Pero may nakatagong ibang agenda dyan. Ha? At dito sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung nakatagong agenda. Ang nakatagong agenda is bakit nila gusto talagang ibenta na ng mga kapatiran nila yung kanilang mga property dahil dito. Tingnan nyo. Yan. Ito guys, kita nyo? Yan lang naman yung loans galing sa bangko at saka sa mga kapatiran nila. Utang nila umabot ng 8 million. At sa pagkakaalam ko sa information na nakarating sa akin, kasi wala pa ako dito eh. Wala na ako dyan sa church na yan. Kasi 2022, I was ordained as a deacon. So lahat ng pumapasok na pera alam ko at magkano ang nahawakan na pera ng church. Kasi isa ako sa deacon eh. Never pang nag-utang ang church nung mga panahon na yon, 2022. Pero nung umalis na ako doon, kasi nga mali yung sistema, mali yung doktrina, eto na, umabot ng 8 million at sa pagkakaalam ko, umabot pa ito ng 11 million. Ganun kalaki yung kanilang utang. 11 million. Mapapatunayan yan sa mga kapatiran na umalis doon. In fact, itong information na ito is galing ito sa isa sa kanilang mga kapatiran na umalis doon. Tapos, 11 million ha. Yan yung reason kung bakit gusto na nilang ibenta ng mga kapatiran yung kanilang mga ari-arian para mabayaran itong utang na ito. Bakit? Kasi yung mga nag-loan na mga kapatiran sa bangko, sila na ang hinahabol ng bangko. Kasi hindi na nila mabayaran yung mga monthly interest, yung mga monthly amortization. Hindi nila mabayaran eh. Kaya, nagdesisyon na sila na ibenta yung pinakamalaking property at ang may-ari nun is yung nangutang sa bangko. Wala na siyang magawa eh. Siya na kasi yung hinahabol ng bangko. Kailangan niya talagang ibenta yung property niya sa Malaybalay. Patpat. Of which, doon nakalocate yung compound ng iglesia na yan. So, ang nangyari, nabenta nga. And then, ang share sa church, kasi hinati yun eh. Hinati nila. Kasi yung lupain na yan, actually, sabihin ko sa inyo, yung portion yan is dinonate doon sa church. So kaya may share yung church. May share din yung may-ari. Kasi dalawa na lang yung may-ari niyan eh. Kasi patay na yung kanyang magulang, dalawa. Yung papa nila at saka yung mama nila patay na. So dalawa na lang na magkapatid ang natira. Ang maghahati niyan is ang church at saka yung dalawang magkapatid. So hindi natin discuss yung sa magkapatid, dito na tayo i-discuss natin yung sa church, share sa church. Nung nabenta na, ubos ka agad. Bakit? Binayad lang sa mga utang na yan.
At ang isa pa sa mga hinanakit ng mga kapatiran na nagbenta ng kanilang mga property tapos binigay lang diyan. May nabalitaan sila na sinabi lang din sa akin na of which na nabigyan ko ng video nung nakaraan. Sinabi ko, may mga nakulong sa Brunei, may mga nahuli ng mga kapatiran nila sa Brunei kasi nagmensahe doon. Ibawal yung Christianity magmensahe doon eh. Nahuli sila. Siyempre yung gamit na pera nila papunta doon is galing dyan. Galing dyan sa share ng church. Ano nangyari sa kanila sa Brunei? Nung nag-relate sa akin, hindi ko lang maalala. Nasa mga 10 sila doon na nahuli. Pero before pa nahuli, yung kasama nila ng mga ministro, wala na. Nag-exit na. Bumili na ng mga ticket pauwi. May mga pera eh. Kasi yun yung nakatanggap dito, yung mga ministro. Kasi may ano yan eh. May share sila. Yung share ng nabenta doon sa property is mapupunta talaga yung 10% doon sa mga ministro. So, yung 10% din mapupunta sa offering. So, yun yung ginamit nila papunta sa mga iba't ibang bansa para magmensahe daw. Magmensahe daw. Pero yung sabi naman ng mga kapatiran na umalis, yung mga pinupuntahan nila is mga tourist spot naman. Doon sila nagmimensahe sa Palawan, sa Bohol, yung mga may mga gagandang mga tanawin. So, syempre, tour din pag may time. Kasi maraming pera yan kasi bago lang nabenta nga eh. Pero, ang nangyari, balik tayo sa Brunei, ang nangyari, nag-secure na ng ticket yung mga ministro na kasama nila. Iniwan nila yung hindi. Iniwan nila yung walang pera. So, yun yung nakulong. Napakagago talaga ng mga klase sa tao na yan. Mga hinayupak na yan. Iniwan nila yung kanilang kasama, tapos sila na may pera nag-umuwi. So yun yung mga nahuli daw doon sa Brunei. Now, ito yung utang pero sabi ng information natin is bayad na daw ito. By the end of 2025, bayad na ito. At the same time, ubos na rin yung pera nila. Kaya ngayon, palagi na raw nilang pinupush yung kanilang mga kapatiran na hindi pa nagbenta ng property. Na ibenta nyo na yan. Bakit? Para may pera na naman tayo. Wala na tayong pera. Init na daw ang mga ulo. So, ayan. Now, pag-usapan natin yung pagbenta. Kasi may narinig din ako na usapan, of which hindi talaga ito usap-usapan lang, kundi legit talaga ito. Kasi alam ko yung history nung pag-donate doon sa church. Nung di-donate yung church, buhay pa yung asawa. Yung may-ari talaga buhay pa. Dinonate niya, may mga pangalan. Sino? May isang pangalan taga Cagayan de Oro, Grover Cinco. May isa si Greg Vela. Tapos yung isa, Noel de Buma. Yun yung mga nakalagay talaga ng mga pangalan. I think andun din yung pangalan ng yung owner. Tapos patay na tong dalawa. So dalawa na lang ang natira. Ang pinagtataka ko lang at pinagtataka namin, bakit nabenta yung patpat na hindi man lang nila na-contact or na-communicate yung mga nakapangalan doon sa deed of donation, kasi may deed of donation na nangyari. Meron. Hindi pwedeng ibenta yung property na nakadonate na. Most especially na hindi man lang nagbigay ng consent yung mga pangalan na pinag-donatan. So, wala nang kwenta yung dalawa kasi patay na daw yun. Yung dalawa, meron pang dalawang buhay eh. Nasa Luzon at nandito sa Mindanao yung isa. Paano nabenta yan?
So para sa inyo, anong legal, ano ba yung legal na mga actions dito? Hindi kasi ako expert sa mga ganito pero kahit hindi tayo expert, maintindihan naman natin no, na parang meron talagang foul play na nangyayari. Kasi hindi naman siguro talaga legally mabenta yung lupa kung nakadonate ito sa tao, sa ibang tao. Yung nakabili ibang tao Tapos yung nadonatan ibang tao din. Tapos walang consent doon sa tao na nakapangalan ang deed of donation. Walang consent sa nangyaring bentahan. Okay. So anong nangyari? Ang pagkakaalam ko nga is bakit hindi talaga yan pwede kasi may una daw bibili sana na medyo mataas yung presyo kaso umatras kasi nakadonate nga. Tapos may isa na sumubok bumili. Nang nalaman na ano bang istorya niyan. Siguro nakita na may deed of donation so hindi bumili ng mahal. Binenta na lang nila sa murang halaga. At least makabayad man lang sa kanilang mga utang. So yan yung mga hindi maganda na mga nangyayari sa kanila. Kapit patalim na Kahit bawal, kahit hindi kahit hindi pwede, kahit illegal, sinusugal na lang para lang mabayaran yung kanilang mga utang. Ayan. So, yan yung dahilan kung bakit gusto na nilang ibenta yung mga properties ng kanilang mga miyembro. Buti na lang dito sa kapatid ko ay hindi nabenta kasi pinigilan ko Bahala na kayo, magalit kayo sa akin basta hindi ako papayag na ibenta nyo yung kalahati ng lupain namin dito. Kasi hindi talaga matutuloy sa May 15. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupulutin? Oo nga, may pera nga kayo. Pero yung milyon ngayon, bilis lang yung maubos. Most especially, tatanggalan nila, kakatasan nila yan ng 20% bigay doon sa church. Tapos may mga amot-amot pa yan Mga pledges pa yan. So, ngayon, hindi talaga nabenta yung dito sa amin. At narinig ko na yung property nila doon sa kanyang husband doon sa Alai, yun yung nabenta. Kasi may bahay sila doon na medyo malaki. Milyon-milyon din siguro yung halaga nun. So yun yung nabenta daw nila. Narinig ko lang yan na usapan. Pero bahala sila sa kanila yan Ang importante andito. At least secure sila dito. Maaari silang magtira dyan kahit kailan nila gusto. So tuloy pa rin ang buhay. Yun. Salamat sa pakikinig at sana ikaw na time setters na nakikinig ngayon, matauhan ka na at sana ay maintindihan mo kung paano kayo pinapaikot-ikot lang ng inyong mga ministro dyan. So, huwag kayong mahiya na magtanong sa inyong mga ministro, huwag kayong mahiya na mag-open up sa inyong mga doubts. Kasi dyan kasi kayo maliwanagan. Most especially, mag-aral kayo. Self-study. Mag-aral kayo. Hingin nyo sa Panginoon, magdasal kayo sa Panginoon, tapos mag-aral kayo. Huwag kayong nakadepende lang kung ano yung sinasabi ng inyong mga ministro. Search the scriptures for you think you have eternal life. Hindi ministro ang inutusan dyan, kundi tayong lahat. Alright. So, thanks for watching. God bless us all and keep safe always.